years that the locust had eaten. Now, I believe walang coincidence, no? Lahat ng nangyayari sa ating buhay ay divinely orchestrated ng ating Panginoon. And kung merong isang tao na naiintindihan talaga ang restoration, walang iba yun kundi ako. It's me. No, I understand restoration. Hindi ako nagyayabang, mga kapatid. I don't claim na scholar ako sa subject na to. I don't claim na in educational field na ito ang master ko na subject. But what I mean is, naintindihan ko ito dahil ako ay proof lang din ng restoration. Ang nakikita nyo ngayon na cute dito sa ating virtual fellowship ay restored minister lang din. And I am a living example of restoration. And the grace of God poured every broken piece of my life. Kung hindi dahil sa restoration, hindi sana ako nakapag-share sa inyo ngayon ng salita ng Panginoon. So I have no, I am not in any position to be judgmental and to be condemning to anyone dahil myself ay produkto lang ng restoration. At my core, I am a sinner saved by grace, and I am a stupid saint who has fallen tragically into sin. I have learned life through pain. Nakaranas din ako ng season of shame and season of regrets. Kung usapang depression, alam ko yan, danas ko yan, naramdaman ko yan, pinagdaanan ko yung depression at totoo ang depression. Hindi biro ang depression. At si Satanas, magaling siya magpaypay ng mga yung mga trauma natin sa buhay. At maging careful kayo dahil magaling si Satanas mag-recycle ng ating nakaraan. Kahit pinatawad na tayo ng Panginoon, kahit convinced na tayo na nasa dugo na yun ng Panginoon, time to time si Satanas ay napakagaling na mag-throwback ng ating past na minsan napaparalyze tayo sa ating present. But God, buti na lang, but God, we serve a God that can, kaya niyang pulutin lahat ng mga pira-piraso ng ating buhay, lahat ng mga basag na piraso ng ating buhay, lahat ng ating mga durog-durog na parte ng ating buhay, kaya yan pulutin ng Diyos at i-restore ulit tayo at buuin tayo, mga kapatid, sevenfold. Ganon kadakila ang ating Panginoon. I am not a great preacher. I am not a great pastor. I am not a great evangelist. I am only a little guy with a living testimony of restoration. Buhay ko, mga kapatid, hindi ako good example para gayahin. So kung aralin niyo yung buhay ko at gayahin niyo, wag niyo nang subukan. Wag niyo nang subukan. I'm not a good example for that. But I have a testimony of restoration. So before ko i-share yung detailed noon, mga kapatid, which I know maring may ilan sa inyo alam na yon, mga kapatid, but I want to share that. Pero bago ko i-share yon, punta muna tayo sa biblical teaching ng restoration. So napakalawak na subject na ito, ilalagay ko lang siya, i-condense ko lang siya na mapagkasya lahat in a nutshell. So kunin ko muna yung bird's eye view, yung general overview ng restoration, and then meron din tayong worm's eye view ng restoration. So sa bird's eye view, it's clear in the Bible, I know we are all convinced that our God is a God of restoration. He is a restoration specialist. Kung merong isang pinakamagaling si Lord, hindi yung creation, kundi yung restoration. Doon pinakamagaling ang ating Panginoon. All over the scripture, every breath of scripture is restoration. Lahat yan, bawat linya, bawat paragraph, bawat sentence, bawat word, ang pinaka main point niyan is God wants us
to be restored. Kung gusto niyo ng marami pang turo about restoration, panoorin niyo yung preaching ni Jeff Arnold, yung What God Wants You to Experience. Parang na-preach na yun many times sa different churches. It's all about restoration. Kahit si John Milton, isa sa favorite writer ko, meron siyang sinulat na book na ang description niya ng story ng Bible is simply a paradise lost and a paradise regained or a paradise restored. Ang gospel na ating pinipreach, which is called the good news, kaya tinawag na good news ang gospel, walang ibang dahilan. It is because of the message of restoration. Kung ang gospel is all about judgment, it's all about going to hell, it's all about paying the consequences of our sin, then it's not the good news. But the reason why na ang gospel is the good news dahil may restoration. From opening page up to the final chapter, isa lang po ang punto ng Bible. God desires to bring humanity back to Him. Yun lang ang point ng Word of God. He wants us to be restored. Pag sinabing restore sa Hebrew, ito ay tikon, T-I-K-K-U-N, na ang meaning ay to repair. Pagdating naman sa New Testament, sa Greek, apokatastasis, ang meaning nito is to return to its original state. The reason why the Lord is always speaking about restoration, kasi meron tayong identity noon. Meron tayong possession noon. Meron tayong value noon. Meron tayong worth noon. Meron tayong dignity noon. Meron tayong destiny noon na ninakaw ng kasalanan. Ninakaw ni Satanas. And pag sinabing God will restore you, it means ibabalik niya tayo sa kanyang original intent. Kung ano yung una niyang plano in the first place. Mali yung mga nagsasabi na ang salvation ay plan B ng Diyos. May mga preacher nagsabi na ang plan A ni Lord gumawa ng mundo na perfect, and then walang kamatayan pero pumasok ang kasalanan, pero may plan B ang Diyos. Hindi, walang plan B ang Diyos. Ito lahat ay kasama sa perfect plan ng Panginoon. Na nakita ni Lord na darating ang kasalanan, pero it doesn't stop His purpose. It doesn't stop His plan. He still give us the promise of restoration. So pag sa English, 'di ba nakikita natin yung re. Pag may re sa simula, ibig sabihin niyan to go back to its original. That's why ang ministry ni Lord, it's a ministry of re. Laging re, 'di ba? Redeem, restore, revive, resurrect, reconcile, refresh, repent. O ano pang ibang re na nasa isip niyo mga kapatid. So ang ministry ni Lord ay palaging restoration. Kaya mali na isipin mo na ay baka wala na akong pag-asa. Paano ka mawawala ng pag-asa? Ang pinaka-trabaho nga ng Diyos is to restore. So, kahit sabihin na natin ikaw ang pinaka-sira, wasak, dinurog ka na ng kasalanan, sobrang sama mo na, diring-diri ka na sa sarili mo, hindi mo pwedeng sabihin, wala na, it's over. How come it's over? Ikaw nga ngayon ang pinaka-qualified sa restoration ministry ng Diyos. That is His joy, that is His delight to bring us back to our original purpose. So to understand restoration, we need to first understand ano ba yung unang nangyari. And we know this, alam na natin itong mga young professional. Una, nilikha ni Lord ang earth na perfect, nilikha niya ang earth na balanced, nilikha niya ang earth na peaceful, nilikha niya ang earth na may harmony, ang mga animals at ang mga humans. Ginawa niya ang tao made from His image. So ang tao ay reflection ng Diyos. So dahil ang tao ay reflection ng Diyos, ang tao ay may worth, ang tao ay may value, ang tao ay may dignity, ang tao ay may destiny. Kaya nga kahit gaano nalayo ang tao, ang Diyos is always determined to restore him back.
Talagang gagawin ni Lord ang lahat, makabalik ka lang. Kasi you were made from His image. Hindi susuko ang Diyos. Maring sumuko ka na sa sarili mo, pero hindi susuko ang Diyos na ma-restore ka. He never wavers to see you restored. But then, alam natin, pumasok ang kasalanan, evil exists, Satan exists. He deceived Adam and Eve. At dahil sa kasalanan na yon, ang tao ay nahulog sa judgment ng Diyos. If we read in Isaiah 59 verse 2, ang sabi ng Bible, "But your iniquities have separated between you and your God." Dahil sa kasalanan, tayo ay nahiwalay sa Diyos. Pero kahit pa dumating ang kasalanan, the Bible says in Proverbs 19:21, God's purpose will always prevail. Ang plano ng Diyos ay palaging magtatagumpay. And this is a one glorious plan. Sa sobrang glorious ng plano ni Lord, kahit si Satanas hindi niya ito na-predict. Hindi niya inaasahan na may ganong mangyayaring glorious restoration na gagawin ang Panginoon. Ganon kadakila ang salvation plan, salvation story, ang redemption story na ginawa ng Panginoon that even the devil wasn't able to predict it. The Bible says in 1 Corinthians 2:8, if they would, sabi doon, kung alam lang nila, basahin ko na lang 1 Corinthians chapter 2, verse 8. Sabi dito mga kapatid, which none of the prince of this world knew. For had they known it, they would not have crucified the Lord of glory. Kung alam lang ni Satan yung eternal purpose ni Lord mula beginning up to the end, hindi na sana crucify si Christ. Kasi ang akala niya, pag i-crucify niya si Christ, mai-stop yung salvation. Ang hindi niya alam, inassist niya patuloy tayo na makatanggap ng salvation. Crucifying Christ is the beginning of the door of salvation. Bumukas pa lalo yung pinto ng kaligtasan. So, parang sa chess lang hindi na predict ni Satanas, akala ni Satanas, mate ka na, wala ka na, tapos ka na. Pero dakila ang ating Panginoon, mga kapatid. So sometimes may mga nangyayari sa buhay natin na parang, sana hindi ko kasi nagawa to sana kasi di nangyari ito no? Minsan gusto natin maging hostage sa ating past, sana di ko to nagawa. But you know, our God is amazing God. That He can turn all of the bad things in our life and turn it something for our good. Like Joseph. Alam ni Joseph yun, di ba? Sabi ni Joseph sa mga kapatid niya, you have meant for me evil, but God has turned it into good. So kahit gaano kapangit yan, mga kapatid, may dakilang gagawin ang Panginoon sa kabila ng nangyari. So basically, sana, ang Bible sana natin ay, tatlong chapter lang. Isang book at tatlong chapter lang. Genesis 1, 2, 3. Nung nagkasala tayo sa Genesis chapter 3, dapat dun pa lang, binura na tayo lahat ng Panginoon at ginunaw na niya tayo at gumawa na lang siya ng mga ibang alien siguro. At ina-annihilate niya na tayo. Pero tingnan niyo paano nag-stretch yung grace ni Lord. Umabot pa tayo ng 66 books na dapat 3 chapters lang na isang book. Pero umabot pa tayo ng 66 books. Bakit tayo umabot ng 66 books? Yan ang effort ni Lord para lang iparating sa atin that I want you back. I want to restore you. Hindi tayo sinukuan ng Panginoon sa Genesis 3. Mula Genesis 4 hanggang Revelation 22, yan lahat ay divine effort ni God just to see us restored. So don't tell me na hindi will ni Lord ang restoration. And don't tell me na you are beyond restoration. Kasi iniisip natin na, ganito kasi ako, sobrang tindi na ng kasalanan ko, wala na itong pag-asa. No. No one is beyond restoration. Pag sinabi mong hindi ka na mare-restore, parang sinasabi mo na mas dakila ang kasalanan kaysa kaligtasan ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. So salamat sa grasya ng Panginoon na patuloy niya tayong inaabot upang tayo ay ma-restore.
In Jeremiah 3:22, this is the Lord speaking through Jeremiah. Sabi niya, return ye backsliding children, and I will heal your backsliding. Behold, we come unto thee, for thou art the Lord our God. So don't think na galit si Lord sa backsliders. Don't think na si Lord ay itatapon na sila sa impyerno. But God is inviting all the backsliders to come, to return and be restored. And Hosea chapter 14, verse 4, ito pang sabi ng Panginoon, and I will heal their backsliding, and I will love them freely. For mine anger is turned away from him. Parang kung sa modern lingo natin ngayon, yung balik ka na, di na ako galit. Di ba? May ganun tayo eh. Uwi ka na, di na ako galit. Ayun ang ibig sabihin ni Lord dito. Hindi na ako galit. Of course, alam ko nagkasala ka. Of course, alam ko na nagkamali ka. Pero balik ka and I will heal your backsliding. God is a restoration specialist. In Micah chapter 7, one of my favorite verse, Micah chapter 7, verse 18. Who is the God like unto thee that pardoneth iniquity, and passeth by the transgression of the remnant of his anger? He retaineth not his anger forever, because he delight in mercy. In verse 19, he will turn again, he will have compassion upon us, he will subdue our iniquities, and thou wilt cast all their sins into the depths of the sea. Bakit tinapon sa karagatan? Dahil walang tao ang kayang lumangoy sa pinakailalim ng karagatan. Right? So, ibig sabihin, nung pinatawad ka na ng Panginoon, walang sinumang tao ang may karapatan na ibalik pa yung mga nakaraan mo na pinatawad na ng Panginoon, mga kapatid. And sabi pa ng Bible, in Micah 7:18, He delights in mercy. Masaya ang Diyos sa na magpatawad. Huwag natin i-picture out si Lord the way tayo magpatawad. Tayo kasi tao, mahirap tayo magpatawad, right? Ang ano natin, marami tayong kaartihan na, basta galit pa rin ako sa iyo. Ganon tayong tao eh. Pag may mga nagsusorry na sa atin, hindi ka naman sincere, isa ko sa iyo. Masyadong mahirap tayong, suyuin mga kapatid. Pero si Lord, iba ang Panginoon, dali niyang suyuin. He enjoys mercy. He enjoys na magpatawad, na hindi niya gusto nga talagang magparusa. Hindi niya nga gusto na magtapon ng tao sa impyerno. In Ezekiel 33:11, the Bible says, He has no pleasure in the death of the wicked. Ano iniisip natin na tuwing may napupunta sa impyerno, nagagalak ang Diyos na, buti nga, tagam. Tingin ba natin ganun ang Panginoon, mga kapatid, na nasasaya siya na tayo ay nagdurusa? No, the Bible says He loves mercy and He has no pleasure in punishing us. So, that's the bird's eye view. From Genesis to Revelation, it's all about restoration and restoration and restoration. May nawalang garden sa Genesis 3, and then may na-restore na garden sa Revelation 22. So may garden na na-lost, and then may garden na ma-restore. Within the story of the Bible is all about restoration, right? Ni-restore niya si Samson, ni-restore niya si David. David prayed, restore unto me the joy of my salvation. Ni-restore niya si Peter after that failure, and turns out to be a preacher of the day of Pentecost. It's all about restoration. In Mark 5, may isang tao na may legions of devil, walang damit, nakahubad-ubad, nakatira sa libingan, pero nung na-encounter niya si Christ, Jesus restored his mind, and the Bible says it turns out na naging preacher siya ng gospel. 10 towns within that city ay nag-preach siya ng gospel ni Jesus Christ just by his testimony. So God is always a God of restoration. In words I view, dito punta tayo sa Joel chapter 2, verse 25 to 27, which is our main text. Ito yung panahon na yung people ng Judah, kasi na-divide na
yung Israel sa yung Judah this time, yung Judah po as a nation ay namuhay na sa kasalanan, idolatry, injustice, and corruption. Sa sobrang tindi ng kasalanan na ito, naipon na ito sa galit ng Diyos. At dahil naipon ang galit ng Diyos, yung kasalanan nila ay nag-invite ng disaster. Anong disaster ang binigay sa kanila ng Panginoon dito? If you remember our text, mga kapatid, anong disaster ang binigay ni Lord? The plague of locusts. No? Yung mga para siyang tipaklong pero di ko alam anong tawag niyan sa Tagalog ng locust. Alam ko locust, grasshopper. So, pero yung parang insekto na ganon, mga kapatid. And in Joel chapter 2, if we read it in context, sabi ni Joel chapter 2 verse 1, blow ye the trumpet in Zion and sound an alarm in my mountain. Let all the inhabitants of the land tremble. For the day of the Lord cometh, for it is nigh at hand. Ano pa? Verse 2, a day of darkness and of gloominess, a day of clouds and of thick darkness, as the morning spread upon the mountains. So hanggang verse 12, it's all about my impending judgment. And that judgment is the locust. Tinawag to na day of judgment. So itong locust, itong insekto na ito ay literal na mga insekto na kakainin yung kanilang crops, which is their source of food. So pag wala silang crops, wala silang makain, so automatic yan po ay famine. Ito po ay salot, kung tawagin, or disaster. Pero hindi lang yun ang judgment ni Lord, hindi lang yung insekto ng mga locusts. Pagkos meron pang symbolic meaning ng locust, and that is yung mga armies ng mga Assyrians ay paparating upang sugurin sila, i-invade sila, pagpapatayin sila at wasakin sila, mga kapatid. Dahil ito ang judgment ng Panginoon sa Judah because they were living in idolatry, they were living in immorality, they were living in injustice and corruption. So God pronounced that there's a swarm of locusts that is coming to sweep them. Because ang locust na ito ay manifestation ng galit ng ating Panginoon. At ang kanilang kasalanan ay reflection pag nasira ang relasyon sa Panginoon. Pero salamat sa Panginoon na hindi sa locust nagtatapos ang story. Nagbigay si Lord ng condition. Basahin natin. Joel chapter 2 verse 12. Sabi ni Lord, kahit may paparating ako na judgment, therefore also now saith the Lord, turn ye to me with all your heart, and with fasting, and with weeping, and with mourning, and rend your heart, not your garments, and turn unto the Lord your God. For he is gracious, he is merciful, he is slow to anger, he is of great kindness, and he repented him of the evil. And the Bible says, who knoweth if he will return and repent and leave a blessing behind him? Verse 15, blow the trumpet in Zion, sanctify a fasting, mag-fasting tayo, mag-repent tayo. Kasi baka sakaling magbago ang isip ni Lord at hindi na niya ituloy yung judgment niya na locust. Gather the people, sanctify the congregation, assemble the elders, gather the children, kahit mga bata, mag-fasting, manalangin, mag-ayuno. And tingnan nyo dito, let the bridegroom go forth of his chamber. Alam niyo yung meaning niyan? Yung mga bagong kasal, ng mga nag-honeymoon. Sabi nila, kayong mga nag-honeymoon, wag muna kayo mag-honeymoon. Mag-repent muna tayo, manalangin muna tayo. Yung mga bride, get out of their closet. Yung mga priest, weep between the porch and the altar. Weep and say, spare thy people, O Lord. Spare thy people, O Lord. That is the promise of the Lord. Sabi ni Lord, yes, ito ang judgment. But, pag mag-repent kayo, manalangin, mag-fasting, at mag-weep, anong sasabihin ng Panginoon? Anong sabi ng Panginoon? Ito na yung ating text, Joel 2:25. I will restore to you the years that the locust hath eaten, the cankerworm, the caterpillar, and the palmer worm. And verse 26, and ye shall eat in plenty. What a good God that we serve. Napakabait ni Lord. Parang
Sinabi niya na, ito, nainis ako sa'yo, itong gagawin ko. Pero kung mag-sorry kayo, pero kung magsisi kayo, hindi ko yun itutuloy. Kasi love na love ko kayo. No, ganun kabait ang ating Panginoon, mga kapatid. Na nag-promise siya ng restoration if there's repentance. Sabi niya, the land will be fertile again, the crops will grow, and the blessings will flow. So totoo nga na may judgment ang Panginoon. But God's mercy is greater than His judgment. Right? Paano ko nasabi yun? The fact na buhay tayo hanggang ngayon is a proof na nanaig yung mercy niya kaysa judgment. Kasi yung ating ginagawang kasalanan, it deserves judgment. But God withhold that. Hindi niya tinuloy yun eh. But the Bible says in Lamentations 3, verse 24, if I'm not mistaken, 22 to 24, it is of the Lord's mercy that we are not consumed. Ang dahilan, bakit buhay pa rin tayo ngayon? Dahil laging nananalo ang mercy ng Panginoon. Right? Ang judgment ng Panginoon nagsabi, parusahan mo na yan. Ang justice ni Lord nagsabi, itapon mo na yan sa impyerno. Yan si Sister Jezreel. Ayan si Sister Sheila. Ayan si Brother Ryanson. Kasi makasalanan niya si Ryanson. Itapon mo na yan sa impyerno. But sabi nga ng kanta, mercy said no. Di ba? I'm not gonna let you go. Nandun ang mercy ng Panginoon lagi nag-i-intervene. At tingnan mo, buhay tayo ngayon. So may mga tragedies man tayo sa buhay, but rest assured, your recovery is greater than your tragedy. Just like the Lord's promise in Joel chapter 2, I will restore anumang kinuha ng mga locust na yan sa inyong pananim, ibabalik ko pa yan na umaapaw. Praise God. Praise God. And baka makalimutan natin mga kapatid na here in Joel chapter 2, dito rin dineclare ni Lord yung kanyang greatest promise, right? Ano yung kanyang isa sa greatest promise niya? Verse 28, right? Ano yun nandyan? And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all flesh. Your sons and daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams. Your young men shall see visions. What is the point of this? The only way for restoration is to be filled with the Spirit of God. Without the Spirit of God, we will never experience true restoration. Amen? So, bilisan ko na mga kapatid. So, yan yung nangyari sa Joel. Move forward na tayo. 100 years later, merong isang young man, 30 years old, na rabbi, na nagsabi that he came to seek and to save that which was lost. And that man is no other than Jesus Christ. And Jesus is the master of restoration. If you remember yung kanyang parables in Luke chapter 15, meron tatlong lost doon eh. Lost sheep, lost coin, and lost son. Anong iba-ibang story siya pero isa lang ang punto. May nawawala, may naghahanap, at may kagalakan pag nahanap yung nawawala. Right? Nawala yung sheep, hinanap siya ng shepherd. Nawala yung coin, hinanap siya ng babae. Nawala yung anak, inantay siya ng ama. At nung sila ay na-restore, what does the Bible says? There is joy in heaven over one sinner that repents. Hallelujah. Ang langit ay nagpa-party hindi pag nakabili tayo ng church building. Ang langit ay nagpa-party hindi pag nakabili na tayo ng sasakyan or magandang instrument. Ang langit ay nagpa-party sa isang pangyayari lang sa lupa. Ano yun? Pag may na-restore, doon nagsiselebrate ang langit. Na sa sobrang saya ng langit, kahit isa lang ay masaya na sila. There is joy in the presence of angels over one sinner that repents. So, ibig sabihin, the joy of God is always restoration. It is the joy of God. So si Jesus Christ, hindi lamang siya nagturo ng restoration. Pero yung ministry niya, it's all about restoration. He restored their health. He restored their hope. And above all, He restored us back to Himself. Hallelujah. The Bible says, He bore our griefs, He carried our sorrows, and by His stripes we are healed. And after years later, nagtayo si Jesus ng church
at inutusan niya ang church to preach the gospel to the whole world. And then sabi ni Apostle Paul, this gospel that we preach is the power of God unto restoration. It's the power of God unto salvation. And then sabi ni Apostle Paul, tayo ay mga minister of reconciliation. What is reconciliation? Restoration. Hallelujah. So, itong literature ng Biblia, ang pinakapunto nito is God or our Lord Jesus Christ, the Messiah, through Him, He wants us to be restored. And the only way for us to be restored is through Jesus Christ, mga kapatid. So it's a happy ever after story. Ngayon, parang magulo ang mundo, right? Messi, mga Pentecostal, nag-aaway ba Bongbong Marcos, kay Duterte, ang gulo-gulo ng mundo, away sa PBB, di ba? Mga Pinoy Big Brothers, sa daming dapat pagtalunan, yun pa ang pinagtatalunan ng mga Pentecostal. Like it's a messy world, right? It's chaotic world. It's filled with violence, but we as Christians, the Bible says, meron tayong living hope, buhay na pag-asa. Bakit? Time will come, ire-restore din ng Panginoon lahat. Lahat ng meron si Adan at si Eva nung in-enjoy nila sa Genesis 1 and Genesis 2, yung immortality, yung transparency, yung intimacy, yung fellowship with God, ire-restore yun ng Panginoon. Hallelujah. So, in my, in closing, siguro may nagtatanong sa akin, paano ba ako ma-restore, evangelist? How can I be restored? Struggle ako dito, paano ako ma-restore? You see, kuha mo na ako ng analogy sa natural realm. Ang sasakyan na sira, di ba? Ang sasakyan na may damage, walang built-in na self-restorative car. Walang ganon. Walang built-in na nare-restore niya ang sarili niya. So, it's a foolish thing na iniisip nyo na kaya ko i-restore sarili ko. Hindi mo kaya yon. Dahil ikaw ang pasaway, ikaw ang palpak, puro na virus yung katawan mo. Walang built-in restoration power sa iyo. You need help outside of you. So, pag ang sasakyan na sira, hindi antay na sasakyan kung paano niya maayos sarili niya, right? Kundi dadalhin siya sa shop, yun lang yung tanging niyang pag-asa. Dadalhin siya sa shop with all his damage, laid bare, lahat ng siguro flat tire or may problema sa makina or may problema sa battery. Kailangan niya dalhin lahat yun doon sa shop na yon para siya ay ma-restore. Kahit yung pagdidisiplina natin, yung pagdi-DA natin sa church, make sure na ang intent natin is restoration, hindi condemnation, right? In Galatians chapter 6 verse 1, sabi doon, restore them that are fallen. So kung mag-rebuke tayo, mag-correct tayo, make sure nang ang goal natin ay makabalik sila, hindi yung umalis sila, mga kapatid. And sometimes, nabasa ko to kanina lang, in Jeremiah chapter 2 verse 19, sometimes yung ating kasamaan at yung consequence ng ating kasamaan, yun ang magtuturak sa atin na bumalik tayo sa Panginoon. Jeremiah chapter 2 verse 19. Thine own wickedness shall correct thee. Ayan. And thy backsliding shall reprove thee. So hinayaan ni Lord na maranasan mo ang consequence ng masasama mong ginawa. Dahil yun ang magtuturo sa iyo. Kasi pag tinuturuan ka ng iba, hindi ka nakikinig eh. Pag tinuturuan ka ng tao, hindi ka nakikinig. Pero pag ikaw mismo, natikman mo yung sakit ng madapa, ayan talagang matututo ka eh. Di ba mga kapatid, naalala ko yung kapatid ko noon, bata pa siya, ilang beses ko sinasabihan na huwag niyang ilagay yung tinidor doon sa sakit. Wag yan, bad yan, makuryente ka dyan. Pero ayaw talaga eh, matigas ng ulo. So, anong ginawa ko? Hinayaan ko na lang siya. Naiganan niya yung tinidor doon sa sakit. Ayun, nakuryente siya, iyak-iyak siya eh.
na na-trauma na siya, never na niyang ginawa. Hanggang ngayon, 19 years old na siya. Ayaw na niyang ulitin. Natuto eh. So, sabi sa Jeremiah 2:19, thine own wickedness shall correct thee. Na-trauma ka, buti nga sa'yo. Dahil yung trauma na yan ang magtuturo sa'yo at maglalagay ng takot sa puso mo na wag mo nang ulitin ulit. Right? Yung masasakit na karanasan na yun ang nagturo sa atin, mga kapatid. So, sometimes, yung ina-expect nating restoration, hindi sa the way na iniisip natin. Sometimes, ang road to restoration is painful. Sometimes, it takes tragedy in your life para lang ma-restore ka. Sometimes, heartbreaks para lang ma-restore ka. Minsan, kailangan gumuho pa yung mundo mo, saka ka lang ma-restore. This is the road back home. Isipin yung prodigal son. Remember story ng prodigal son, mga kapatid? Diba nung panahon na yung buhay niya ay happy-go-lucky and rosy and easy pa and party with friends, tas marami pa siyang pera, puro lang siya Netflix and chill, puro lang siya relax. Never niyang inisip yung bahay. Never niyang na-miss yung papa niya. Nung panahon na ang saya-saya niya pa. Nung panahon na marami pa siyang pera. Wala siyang pakialam. But after the party, nung natapos na yung tawanan, halakhakan, nung iniwan na siya ng mga kaibigan niya, dahil naubos na yung pera niya, at doon siya nakagapang kumakain kasama yung mga baboy, anong nangyari? Naalala niya yung bahay. Naalala niya yung papa niya. At yung tragedy na yun ang nagtulak sa kanya upang umuwi ulit sa bahay at ma-restore. Ano yung name ng road pauwi? Alam niyo pangalan ng road? Sa akin niyo lang mahal bayad dito, pero sa inyo libre na lang kasi mahal ko kayo at saka nag-brown out diyan. No, ang road to restoration is road of shame. Yun talaga. May kasamang shame. Kasi sino ba naman ang may courage na aminin mo na ganito ka na, ito na ang sakit mo, ito ang nangyari sa iyo. Pero alang-alang lang na gumaling ka, kailangan mong sabihin. Right? Kahit nakakahiya. Hindi ka pwedeng lumapit sa doktor tapos, nahiya ako sabihin, Dok, na inuubo ako. Baka i-judge mo ako. Hindi ka pwedeng mag-inarte ng ganon. Kailangan mo tiisin yung kahiyan para lang ma-restore ka. Hallelujah. In Hosea chapter 14, ganda nito mga kapatid. Hosea chapter 14 verse 1. O Israel, return unto the Lord thy God, for thou hast fallen by thine iniquity. Take with you words and turn to the Lord. Say unto him, take away all iniquity and receive us graciously. So will we render the calves of our lips. So this is what I learned when I was preparing this, mga kapatid, about restoration. Restoration begins by coming to God for who you are. Just come to God for who you are. Walang pagmamaskara, walang pagkukunwari, walang pagtatago. You will never be restored if you keep pretending. You will never be restored. Pag nanghihina ka, aminin mo. Huwag ka maglakas-lakasan. Huwag ka magkunwaring matatag. Hindi ka ma-restore ng pa-strong ka. Sinasabi mo, ayoko kasi makita nila akong mahina. Kaya hindi na ako magugulat darating ang time, babagsak ka. Ang taong malalakas, hindi sila malakas dahil never silang nanghina. Kundi malakas sila dahil sa panahon ng kanilang kahinaan, humihingi sila ng tulong. Right? Ganun ang malalakas, mga kapatid. Hindi ka mare-restored kung hindi mo muna i-confess. Walang remission of sins
kung walang admission of sin. Minsan yung ating prayer is very very artificial. Minsan mag-pray tayo kay Lord talagang, oh heavenly God, dear Lord, great God of the universe. Di ba? Masyadong pa-eloquent, di ba? Parang sarap pakinggan. That was known me, oh God. Minsan, yung prayer na pinapakinggan ni Lord, yung pagkaluhod mo, ganun ka na lang bigla eh. Lord, pagod na ako. Lord, ang sakit na, ang hirap na, Lord. Tabang, Lord. Hindi mo kailangan ng maraming English. Kahit may eloquence ka pa, it's empty. Ang hinahanap nila, minsan nga mas okay pa yung walang words pero may meaning kaysa naman sa puro words pero walang meaning. Walang masama, umamin ka, Lord, nagkasala na naman ako. Yan lang, pagkaluhod mo, shucks, Lord, shucks, nakakahiya. Nakakahiya, pero kailangan mong gawin yun kung gusto mo ma-restore. Kailangan mo sabihin lahat yun, mga kapatid. Walang restoration sa pretentious. Kung pagod ka na, hindi sabihin mo kay Lord. Balangin mo sabihin. Pagod ka na sa trabaho, sabihin mo. Bigat ka na kasi breadwinner ka, hindi sabihin mo kay Lord. Nahirapan ka na, ikaw nagbabayad ng ganito. Mga kapatid mo, wala pang trabaho. Magulang mo, walang trabaho. Bigat. Hindi, magreklamo ka kay Lord. Sabihin mo lahat kay Lord. So you are in a safe place with God. You can be honest with Him. Sometimes restoration is the courage to bring all of yourself. The cracks, the damages, the malfunctions. Lord, ito na naman ako, nag-struggle na naman ako sa pornography. Lord, ito na naman ako, nag-struggle na naman ako sa gossip. Lord, ito na naman ako, may may bitterness ako sa puso ko. Lord, please help me. And there's restoration pag walang pagpipretend. Admit that you failed. Admit that you flopped. Admit that you fell. Bring all your mess at the foot of the cross. And when you do that, God will breathe new life and restore everything na kinain ng locusts and cankerworms sa buhay mo. So, lapit ka lang sa Panginoon with all your cracks, with all your damages, with all your anxiety, with all your fears, all your doubts, all your wounds. Dalhin mo yan lahat sa Panginoon. Di ba kinakanta natin sa church yung give them all to Jesus, shattered dreams. Yung kanta na yun, dinesign talaga yun para sa pang-altar calling. Di ba? Shattered dreams, wounded heart, broken toys. Pero ginawang pang-offering ng mga Pentecostal. Kasi may word na give. Pero that song is really meant for altar calling. You give them all. Ang gusto lang kasi natin i-give kay Lord yung the best eh. I'm just going to give my best. Give the perfect side of me. No. God also wants to bring out your worst. Like, come on, spill it. Yung mga struggle deep down, mga bagay na nag-haunt sa'yo. Sabihin mo lahat. I am the master of restoration. Ano ba? Yan ang expert ako. Kung anong may problema ka, may damage ka, I can restore that. And if we have the courage to be honest, makikita nyo kung saan ka nag-struggle, God will turn that into a powerful testimony. And that testimony ay magiging inspirasyon sa future na magkakaroon din ng struggle na pinagdaanan mo. Lagi ko ang sinasabi, your misery is your ministry. Kaya ka nag-struggle dyan kasi dyan ka rin gagamitin ni Lord in that area. And dyan ka mag-overcome at someday may makakausap ka na nag-struggle doon at sasabihin mo, Brad, sis, I've been there, naranasan ko yan. Pero yung Diyos na pinaglilingkuran ko is the same God that you serve and He can restore you the way He restored me. Amen?
So, masyado na ako napahaba, mga kapatid. Baka hindi nyo na ako invite ulit. Anyway, I just want to share you a little bit of my testimony. You know, I've been a pastor for 9 years. And during that time, I start pastoring at the age of 17. At sa ganong edad, tapos nasa ministry agad, tapos nasa spotlight agad, tapos nagpipreach agad, yung pride, papasok sa puso mo. Talagang gaganon yung tenga mo and nagiging performer ka, puro ka pa-impress. So, dumating sa point na nahulog ako sa kasalanan and nilamon ako ng pride na yon at talagang dinurog ako ng Diyos. Binagsak ako ng Diyos, pinahiya ako ng Panginoon. And it was a very, very terrible season of my life. To the point na parang ayoko nang mabuhay. Parang puro nakahihiyan yung story ko. At ang masakit pa doon ay minsan akala mo yung church is there to restore you. But it turns out na many of them are enjoying na makita kang bumagsak. You know, may mga friends tayo na makikilala mo lang na friend mo talaga sa panahon ng downfall mo. Hindi sa panahon ng success. Panahon ng success, daming friends na masipsip, di ba? Lapit-lapit sa'yo. Friend din tawag sa'yo. Pero during in your lowest time, makita mo, you will only have few friends. Pero the good thing is, it's few, but it's true. Few, but true friends. And I've been condemned. A lot of, pastors, ang pinagmumura ko, mga kapatid. And I've attended in a church with our same organization. And alam niya yung nangyari sa akin, yung naging issue ko. And then tinignan niya ako mula ulo hanggang paa. And sinabi, ba't ka nandito? Alam mo namang may issue ka. So, kung condemnation lang, I've been there. I've been there in condemnation na after nun, tumalikod ako with tears, in my eyes. And di na ako nag-church, di na ako umattend sa UPC. And dumating yung point na na-backslide talaga ako. Hindi na ako, dun sa bahay. Gusto ko lang palagi yung dilim. Pag depressed ka pala, ganun, ayaw mo ng liwanag. Gusto ko lang palagi na closed door. And may mga panahon na wala akong tulog, may panahon na puro ako tulog, may panahon puro kain, may panahon walang kain. Talagang depressed to the highest level. And then dumating na nga yung point na gusto ko mag-suicide, gusto ko magpakamatay. Nakatira ako sa condo, 12th floor, tumungtong na ako sa bintana. Tatalon na ako para magpakamatay. Nakita ko sa baba ang taas. Natakot ako, umatras ako kasi ang taas. So hindi ako natuloy sa suicide ko. Suicide attempt. So ginawa ko, naligo ako, kumain ako. Nung naligo ako, nahimasmasan ako. Napalakas ako ulit. Doon ko na-realize na kulang lang pala ako sa ligo. Kaya mga kapatid, gaano man kayo ma-depress, please, maligo kayo. Parang awa nyo na mga kapatid, maligo kayo. Hindi lang para sa inyo, kundi pati sa mga tao sa paligid nyo. Maligo kayo mga kapatid. But then, mabuti ang Panginoon dahil kahit na-depress ako, ay nagtrabaho ako sa secular, sa call center. Sabi ko, my ministry is over, my story is over, at nandito ako sa call center na puro bakla. At tawag nila sa akin, Papi. Papi. Yun ang tawag nila sa akin. Kasi ako yung pinakamaliit, tas cute. So, Papi tawag nila sa akin. But then, ang Panginoon, mga kapatid, is a God of restoration. Meron akong kasama sa work na tanong ng tanong about Bible. Ako naman, di ko napigilan na nakapag-share ako. And to make the long story short, kakashare ko sa kanya, gusto na rin ng lahat ng kasama ko sa work na nag-decide sila na magkaroon ng Bible study every Thursday during break namin.
So ako na backslider, nagturo na naman ako ng Bible study. Kahit wala na akong prayer life, wala na akong Bible reading, andun pa rin ako nagturo ng Bible study sa kanila. And then tumama tong pandemic. During that pandemic, nagpanic lahat ng mga nagtatrabaho within that call center. Ano na ang gagawin nila, and then yung isang bakla na leader namin doon tumayo at sinabing, alam niyo, dapat di lang tayo magplano at manalangin tayo sa Diyos. Yan, sabi niya, mag-pray tayo kay God. Yan, manalig tayo sa Panginoon. Sabi ng isang bakla, o sige, tara mag-pray tayo. Sino magpipray? And then lahat ng mga ulo doon nagtinginan sa akin. Si Papi. Yan, si Papi ang magli-lead ng prayer. Kasi siya ang pinakabanal sa atin. Naging banal pa ako, mga kapatid. So, lumapit ako doon and nagpray ako. And that time, I still remember that moment. It's still vivid in my memories. Nung nagpray ako ay iyak ako ng iyak. Like, yung talagang, ganun yung iyak ko. Talagang, Lord, please. Iyak ako ng iyak. At akala nung mga kasama ko sa work ay umiiyak ako dahil sa pandemic. But the truth is, umiyak ako kasi naramdaman ko yung restoration ng Panginoon. Na sa kabila, despite everything na nangyari sa akin at nagawa ko, eto na naman ako, leading prayer, leading Bible study. I felt the restoration power of the Lord. At pagkadilat ko nun, nakatingin sa akin yung mga kasama ko sa work. Papi, grabe ka, tumatayo balahibo namin. Ganun sila. Then takbo agad ako sa CR nun. Pagtakbo ko sa CR, doon ako humagulgol. Sinarado ko muna yung inidoro. Pagka-close ko sa inidoro, ganun ako sa may inidoro. Iyak ako na iyak. Iyak ako dahil ang bait ng Panginoon. Yung sabi sa Bible na, His kindness brings us to repentance. And so, kahit natatakot ako na mag-apply ulit na pastor, nahihiya ako kasi baka i-judge ako, nahihiya ako baka meron pa bang willing makinig sa akin. Ang dami kong fears and doubts. Pero alang-alang sa Panginoon, sumunod ako at nag-apply ulit ako. At doon nag-apply ako sa district, nagulat na lang ako na pagpasok ko doon, ay maga na yung mga mata ng mga pastors, mga leaders natin, district board. At isa sa leaders natin, niyakap agad ako, sinabi, Earl, thank you. Thank you, Earl, bumalik ka. Thank you, Earl. At doon ko sinabi na, ako po, sumuko na talaga ako. Pero yung Diyos, hindi ako sinukuan. May Diyos na hindi tayo susukuan. So, to God be the glory, mga kapatid, na restore ako ngayon, now as an evangelist for 5 years, nakapag-preach sa maraming parte ng Pilipinas, nakapag-preach pa ako sa New Zealand, na never in my dream na mangyayari yon. At ngayon, pababalikin pa nila ako ngayong June. So, bye-bye, pasalubong na lang sa inyo. Sa New Zealand. See, makikita mo na anumang nawala sa'yo, mga failures mo. Pag mag-repent ka, i-restore yan ni Lord sa'yo 7-fold. Harabashaka. I-restore yan sa'yo ng ating Panginoon. Mga kapatid, anuman ang kalagayan ng bawat isa, please, huwag kayong magpapakamatay. Huwag kayong susuko sa buhay. Huwag kayong give up sa paglilingkod. Dahil sa Panginoon, merong restoration sa Panginoon. And I am a living testimony of the restoration of God. Let's pray. Lord, salamat Panginoon for your goodness. Salamat sa iyong salita.
Salamat sa restoration mo, Panginoon. It is your kindness, O God, that always bring us to repentance. Maraming panahon, Lord, na sumuko na kami, Lord, at sinabi namin na ayaw na namin, Lord. Maraming beses, Lord, na na-discourage na kami, at maraming beses, Lord, na feeling namin hindi na kami worthy of anything from you. But still, you are still God who never changed. Your love never changed, Panginoon. Hindi nagbago ang pag-ibig mo. Hindi nagbago ang kabutihan mo. Nanatili kang tapat, Lord, kahit hindi kami tapat sa iyo. Nanatili kang mabuti kahit hindi kami mabuti sa iyo. That's why, Lord, I pray tonight sa mga nangangailangan ng restoration. God, restore them the joy of their salvation. Lord, kung meron mang nanghihina, Panginoon, i-restore mo sila, oh God. Lord, kung meron mang ilan, Lord, na nasa verge of backsliding or maaring gusto nang magpakamatay dahil sa depression, please, Lord, restore them, God. Restore the joy, restore the comfort, restore the peace in their hearts, oh God. I pray that you continue to bless these young professionals na maraming mga challenges, ang daming responsibilities, Lord. Hindi namin to kaya mag-isa. Kailangan ka namin, Panginoon. I pray na samahan mo ang mga kabataan na ito in their journey, in their walk with you. And in moments, Lord, that sila ay babagsak, Panginoon. Help us to speak like Micah, Panginoon. Hallelujah. When I fall, I shall arise. When I sit in darkness, the Lord shall be a light unto me. Lord, you are the God of restoration. And thank you for your restoration in our life. In Jesus' name, amen and amen. Praise God, praise God. To God be the glory, mga kapatid. Pasensya na kung nag-overtime tayo. So, God bless us all. Balik ko na sa ating moderator. Praise the Lord. So maraming salamat po, Pastor Evangelist E.K. Pestanio. Praise God. That was such a powerful, amen, and inspiring message na aming narinig. Praise God. So truly mga kapatid, that God is the God of restoration. Amen. So kahit gaano pa katindi yung nagawa nating pagkakamali sa Panginoon, praise God, He will always maghahanap siya ng pamamaraan para tayo makabalik sa Kanya. Amen. Praise God. All we have to do is just to humble ourselves. Amen. And sabi pa nga ni Pastor kanina, let us not be pretentious na malakas tayo. Amen. Kasi pagdating sa Panginoon, mga kapatid, dapat lahat ng walls na meron tayo, matatanggalin natin. Amen. Praise God. Because that is the only way para yun, makatulong ang Panginoon sa ating buhay. Praise God. So, do you have any question? Amen. Praise God. Mula sa ating mga kapatid. You can, you can say it. Okay, si Sister Bell Digia. Hello po, Okay. Pastor. Hello, good evening. Good evening po. Pastor, yung key verse po natin po is about yun, it mentioned po yung locust, yung cankerworm, yung caterpillar, and ano yung huli, the palmer worm. So Pastor, hindi na question kasi to before no sa isang Bible study and also in the sa church. So Pastor, ano ba yung significance and ano ba yung symbols ng locust? Ano ba yung kinain ng locust? Ano ba yung kinain ng cankerworm na kailangan i-restore ni Lord? So ano ba yung symbolism po ng mga yon? Ni caterpillar, ni palmerworm, ni cankerworm, and the locust. Yes, yung symbolism, when it comes sa symbolism,
dalawa ang interpretation dito sa sa locust. Number one is yung literal. Sinabi nating literal na locust, literal na mga insects, literal na cankerworm, iba-ibang mga worms pa yan na kinain yung kanilang source of food, kinain yung kanilang mga crops. Kasi yung mga locust, pag sumugod yan, sobrang dami niyan na magdidilim yung ulap, which rare lang mangyari, pero nangyayari yan until now na kalaban ng mga farmers yan, nangangain ng mga pananim, mga corns. So, doon sa ancient time, wala naman silang ibang source ng food and source ng money, kundi yung mga crops na yon. So, pag dumating yung mga locust na pinagkakain yung kanilang pananim na matagal nilang inantay yung harvest, so ang ibig sabihin nun, disaster siya dahil wala silang pagkain for many months siguro, many days. So naapektuhan yung kanilang pagkain. So ito ay manifestation ng wrath of God. If we remember sa time ni Moses sa mga Egyptians, yung isa sa plague ay yung locust, right? Kinain din yung mga pananim ng mga Egyptian as way of judgment to them. Now, sa Book of Joel, chapter 2, ang pangalawang interpretation is symbolism siya ng paparating na invader. So, invader siya dahil merong mga Assyrians na mga brutal, mga ruthless people na susugurin sila, gegerahin sila, at pagpapatayin sila. So, yun din yung tinawag ni Lord na armies of locusts. Ang meaning niya doon, hindi yung literal na locusts, kundi yung mga Assyrians na papatayin sila, sasakupin sila. Now, kung ang tanong mo is ano yung symbolism sa panahon natin ngayon, sa spiritual application natin, sa panahon natin ngayon, so kasama dyan yung may panahon na pag tayo ay lumayo sa Diyos or mamuhay sa kasalanan, pwedeng pabagsakin ni Lord yung ating source of income. Pwede niyang ibagsak yung ating negosyo na matagal mong pinundar, binagsak ng Diyos. Pwede kang ibagsak ni Lord sa iyong career. So wala man tayong literal na crops, pero yung ating source of finance, so mag-ingat tayo dahil pag tayo ay magmataas sa ating sarili, lahat ng pinundar mo sa buhay mo, kayang gunawin niya ng Diyos sa isang iglap. Like pandemic. Yung pandemic ay nagpatunay, ilang business ang nagbagsakan, mga milyonaryo, nagdusa. Isang lockdown lang, sira ang negosyo nila. So, mahirap na kalabanin natin ng Diyos. So, yun yung sis. Literally, may literal na locust. And then, secondly, symbolism siya ng paparating na mga invader, mananakop sa kanila. And thirdly, we could apply it as mga disaster sa buhay natin na bunga ng ating mga sins, ng ating kasalanan. Thank you, Dan, sis. Sige po, next question. Thank you po, Pastor. Yes. Thank you, Sir Dan. So, how about yung iba po? Meron ba tayong question? So, wag po kayong mahihiya. Very approachable yung ating pastor, yung ating guest speaker, para makausap mo siya. Meron po dito, pastor, na ako na lang, parang gusto niya, anonymous. Sabi niya dito is, how can you forgive someone if your brethren is the one who gave you trauma? Like how to restore daw po, pastor. How to forgive? Yes po. If your brethren is the one daw yung nakasakit sa'yo, and how to restore. Yes. Ang forgiveness, walang condition yan. Kahit anong ginawa sa'yo, kahit sino pang gumawa sa'yo, kahit gaano kabigat ang ginawa sa'yo, walang condition ang forgiveness.
Nagtanong nga si Peter, sa hanggang kailan ba dapat magpatawad? Diba? Nagtanong siya. Then sabi ng Panginoon, 70 times 7. But he was not really speaking of the numbers. He was speaking na ang Christian is, ang default mode ng Christian is forgiveness. So how to forgive? The only way for you to forgive, number one, is to understand God's forgiveness in your life. Tandaan mo na pinatawad ka lang din ni Lord. Kung merong pinaka na trauma sa lahat, walang iba kundi si Jesus Christ. Siya ang victim ng lahat ng ating kasalanan. He is the one who suffered the most unfairly. But he is also the one who is the most forgiving. Siya pa rin yung malayang nagpapatawad. So, kung ididepende mo yung forgiveness mo sa standard ng mundo, mahirapan ka. Pero kung biblical ang standard mo sa forgiveness, naalala mo na grasya lang din ng Diyos, kaya andito ka, kahit pinatawad ka lang din naman ni Lord, at yung kinakatayuan mo ngayon, bunga lang din ng forgiveness. At tandaan mo, may mga tao din na nabigyan mo ng trauma, pero pinatawad ka din. And so we need to, parang yung river ng forgiveness, ituloy-tuloy natin yung daloy. May iba nagsabi, mag-forgive lang ako kung mag-sorry siya. Hindi, kahit di siya mag-sorry, patawarin mo siya. Hindi mo aantayin yung mag-sorry siya. Patawarin mo siya. Now, yung healing is a process. But yung choice, it should be immediate. You need to decide agad to forgive. Bakit ganon? Paano yung hustisya? Di ba? Yung mga ganon. Sabi na ng Panginoon, vengeance is mine. Ako ang magdidisiplina dyan. Etong tandaan mo, kahit tama ka pa, kung bitter ka, hindi ka kakampihan ng Diyos. Hindi ka kakampihan ng Diyos. Pero kung ikaw yung victim, pero nagpatawad ka, kampi mo ang Diyos. Kakampi mo ang Diyos. At gagantihan niya yung mga gumawa sa iyo ng hindi maganda. Ganun ang vengeance ni Lord. Now, may mga situation tayo na reconciliation does not mean total reconnection. What I mean by that is, halimbawa, let's say in the point of immorality or adultery, nakakommit ka ng adultery sa sister na yan, and then magkasama kayo sa ibang church, mahihirapan kayo kasi hindi pa kayo glorified body. So, may mga situation na, yes, you forgive each other, pero it does not mean na kailangan magkasama kayo sa isang place. Kasi, pag mga kasalanan ng mga adultery, may string attached na yan. May ganong, na siya. So, way din yon para tawag natin, full recovery yung forgiveness. So again, walang condition yung forgive. The only way for you to forgive is to remember God's forgiveness in your life. Jesus, gumamit siya ng parable, yung may utang, pero pinatawad siya. Tapos itong pinatawad, meron lang maliit na utang sa kanya, hindi niya mapatawad-tawad. So yun yung illustration palagi ng Panginoon. So kung si Lord nga, di ba, na siya na ang ginawa ng lahat ng kasamaan, nagpatawad pa rin siya. Tayo pa na masama din naman tayo. May mga kasalanan din naman tayo. So sino tayo para hindi magpatawad? So yun po. Thank you po, Pastor. How about po yung iba? Do you have any question? Wala na? Okay, Maya. Okay lang yan. Para kung meron kayong mga mga gustong Dapat lang i-clarify. ba connect sa topic or kahit hindi connect sa topic? Kahit hindi. Kahit Kahit hindi. hindi, Pastor. Kahit personal. Paano di mahiya? Paano di mahiya? Pastor, merong nagtatanong kung meron ka pa daw kapatid.
Kapatid? Opo. Oo, may kapatid ako pero adopted yun siya. Okay. Babae. Babae. Okay, babae. Guys, Yun lang, babae pero daw. ako lang talaga mag-isa. Nag-iisang anak lang. Ah, how about the rest? Wala nang tanong? Wala na? Okay, sige po. How about you, Pastor? Wala ka na pong i-add? Or parang closing remarks? Ako na lang magtanong. Pwede rin, Pastor. Hindi, biro lang. Okay, closing remarks ko lang is thank you sa confidence. Thank you sa opportunity. May more than 4,000 pastors tayo sa UPC. Pero ako talagang in-invite nyo. So, swerte-swerte naman ng cute na to. So, maraming salamat po sa tiwala nyo at sa patience nyo sa pakikinig kahit mga pagod kayo sa trabaho or sa school. Nagbigay pa rin kayo ng time nyo and effort nyo for tonight. So, and kay Sister, sino yung nag-invite, nag-chat sa akin? Sister Kitty? Kitty ba yun? Pastor. Karen? Karen ang pangalan. Yes. Sister Karen. So, thank you and lahat ng mga youth officers. Baka sa sunod nating sharing mga SM na. Sure, Pastor. Thank you. Praise God. So, again, Pastor, maraming salamat po sa time na binigay niyo po. Praise God. Sa effort, praise God. I know na talagang nag-prepare po kayo and it was such an inspiring message para sa amin. Praise God. And I hope na ma-apply rin namin ito sa aming mga buhay, especially as young professional. Praise God. So, now, Pastor, meron lang kami i-present na certificate of appreciation. So, since hindi kaagad namin ito mabibigay sa iyo, so ipapa-LBC na lang namin, Pastor. Praise God. Yes. As way of appreciation po, Pastor, sa sa pagbibigay po ng oras. Praise God. So, Same ba kayo ng section ni Pastor J? Section? Yes po, Pastor. I see. Baka magkita tayo December. Saan po, Pastor? Dito sa Tacloban? Diyan sa Tacloban, sa December. Sige, Pastor, mag-hi na lang kami. Tsaka magpapapicture. Doon tayo mag-picture tayo. Sa youth rally. Baka sa one kung pwede ka makabisita si Pastor Pestanio Cesar, yung guest speaker din namin. Oo naman. One shot away lang yun. Active sa Facebook. So, ito po, Pastor. Praise God. So, again, Pastor, maraming salamat po sa time na inilaan mo po. And this certificate of appreciation is presented to Pastor Evangelist Earl Kenneth B. Castaño for sharing his knowledge and expertise, together with his invaluable time and effort as guest speaker on the topic restoration during the Young Adults Virtual Fellowship lecture conducted via MS. So given this 9th day of April 2025 via MS, so with the following signatories, Sheila Macy Cabello, yours truly as your Young Adults President, with our Fellowship Ministry Superintendent, Elder Dominic P. Vivero, and our beloved Captain Bishop, Reverend Nicasio L. Vivero. So, thank you again, Pastor. Pwede ba nating magbigay tayo ng virtual clap? Okay. Walang sound effects. Ano na lang, dyan sa, natin, sa MSP. Praise the Lord.
Thank you. Thank you so much. Thank Glory you. to Thank you God. so much, Pastor. Thank you so much. So, okay lang ba, Pastor, na mag-picture tayo? Yes, sayang naman yung forma ko. Picture tayo. Ayan. Okay, sige. So, I am Pasend sa requesting akin, everyone. Sister Karen, ng yung screenshot dito. I am requesting everyone na mag-open cam po tayong lahat. Okay. How about yung guest po natin? Ma'am Mary and Sir Adam. Okay, sige. Sige, smile. 1, 2, 3. 1, 2, 3, smile. Again. Again, 1, 2, 3, smile. Okay. So thank you so much po. Thank you so much. Thank you so much, Pastor. Praise God. Thank you po, Pastor. Thank you so Thank you so much. much, Thank you. Pastor. Thank you so Thank much you, po. Pastor. God Thank you bless, so God much, bless. everyone, for attending. Ika, waray mo nagpakiana. Ano mo magpapakiana? Nagpipinanchat ka mo ha. Di ba nayakan ka? Mapakiana ako kung nagdireto ni Pastor Haim. Mangin mo ipatid. Ay, may ito dati ka. Ya, ni Sheila, waray, nakuhan kay babae ngayon ko nung gusto ni Pastor. Thank you, Adam. Thank you, Mary Joy, sa Thank sa you. pag-attend. Thank you, everyone. They are Medrem from Pascual and Duartes. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, guys. Bye-bye.